Kabanata 331. Ang mga kabayo ng mga walang ulo na mangangabayo ay nagsimulang humagulgol at humihingal. Bawat isa sa kanilang emerald green na mga mata ay nagdadala ng masamang paghamak habang nakakulong sila kay Zephyr. Tinitigan nila ang kanyang energy signature na may ketekam-takam na gutom, parang gusto nilang lumunin ito. Masyado silang marami. Isip ni Zephyr. Bagamat hindi pa sila nagsimulang makipaglaban, masasabi niya sa kanilang energy signature na magiging mahirap itong lampasan. Ito ay lubhang nagpabagabag sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip kung dapat ba siyang nagdala ng iba pang mga apprentice ng Supreme Peak bilang backup. Bago pa maisip ni Zephyr ang potensyal na banta na malapit na niyang makaharap, kumilos na ang mga horseman. Bigla na lang silang sinisingil ng gutom kay Zephyr. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang mabigat na itim na sibat kung saan ang bawat dulo nito ay naglalabas ng masamang kinang. Walang pagpipilian si Zephyr kundi salubungin ang kanilang mga pag-atake gamit ang sarili niyang personal na sandata na Draken. Sa pamamagitan ng pagbangga ng bakal, isa sa mga kabayo ang nagtaas ng kanilang mga paalaban kay Zephyr. Pagkatapos, isang bugzo ng hangin ang dumaan habang ang isa pang sakay ay nagpadala ng kanilang lakas upang balutin si Zephyr. Ang bawat isa sa mga mangangabayo na ito ay nagtataglay ng mahusay na kapangyarihan sa labanan. Bagamat wala silang anumang utak, hindi sila nahirapan pagdating sa pagtambang at pag-aasam sa mga pag-atake ni Zephyr. Mabangis at mabilis ang kanilang mga pag-atake, mas nakakatakot nang ang kanilang mga sibat ay walang iniwang bato. Sa kabila ng lakas ni Zephyr, napabalik siya sa pagsalakay ng mga riders, nasa limitasyon ang kanyang Thunderfoot. Isang malakas na sigaw ng labanan ang napaungol ni Zephyr bago niya pinabulabog si Draken, na pinutol ang volley ng kanyang mga attacker na may malakas na pagpapakita habang ang mga spark at agos ng kuryente ay lumilipad kung saan-saan. Ang kanyang 5 kaliskis ay umuungal ng may malakas na lakas nang mangyari ito. Ang lightning sword skill ni Zephyr ay nagpasimula ng isang bagyo, na nakipagsagupaan sa galit ng mga rider. Ang lahat ng kanilang mga sibat ay nanginginig habang ang Zephyr's focus ay tinalo sila ng isang nakakasilaw na bagyo, na nagpilit sa mga horseman na sumuray-suray pa atras. Napabuntong hininga si Zephyr at napabuntong hininga matapos ang kanyang pagtatangka para sa isang counterattack, ang kanyang ekspresyon ay pagod. Masyado silang malakas. Napabuntong hininga si Zephyr. Bagamat bahagi rin ng undead ang mga rider na ito, mas malakas sila kaysa sa Ice King na nakaharap niya ngayon. Bagamat hindi sila nagmamay-ari ng ulo, ang kanilang kakaibang pagkakaisa at pagtutulungan ng magkakasama ay higit pa sa kanilang pagkukulang. Nakipaglaban sila upang pumatay, tiyak iyon sa kung paano sila lumipat. Hulaan ko susubukan ko ang bisa ng aking kidlat. Napaisip si Zephyr habang matamang nakatingin sa mga sakay. Hindi alintana kung gaano sila kalakas, sila ay bahagi ng undead pagkatapos ng lahat. Hindi naniniwala si Zephyr na makakalaban nila ang panlinis na enerhiya na taglay ng kanyang kapangyarihan sa kidlat, gaano man sila kasenggit. Kailangan niyang mag-focus, ang kanyang naunang pagpapakita ay subpar sa kung ano ang pinapayagan ng kanyang potensyal. Hanggat maaari niyang ituon ang kanyang kapangyarihan sa kuryente, nagdududa siya na ang kakayahan ng mga rider ay makakalaban sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Zephyr si Draken habang pagod na nakapikit sa kanyang mga target. Biglang, isang kahangahangang pagpapakita ng bilis ang pinakawalan. Ang Thunderfoot ni Zephyr ay nakrank hanggang sa maximum na limitasyon. Ang kanyang katawan ay halos parang kidlat, mabilis at malakas, ngunit maliwanag at malakas. Sa kanyang talon ay nakapatong ang dinadaluyan ng kuryente. Matangkad na kumikinang ito habang iniindayog niya ito. Ang bawat slash ay naglalaman ng malaking mapang wasak na kapangyarihan. Bago niya namalayan, nauna na siyang dumating sa isa sa mga walang ulo na kabayo. Saglit na natigilan ang iba pang undead riders bago mabilis na itinaas ang kanilang mga bulok na sibat para saksakin si Zephyr. Sa bawat papasok na atake, ang bawat dulo ng sibat ay amoy bulok at putik. Napansin ito ni Zephyr at sinubukan niyang iwasan ang bawat pag-atake na dumarating sa kanya.
Ang isang kidlat ay hindi nagtagal ay bumagsak sa kanyang mga kalaban habang siya ay nagmamadaling patayin ang kanyang target. Sa isang iglap, isang malaking stroke ang tumama sa katawan ng rider. Bagamat sinubukan ng rider na ipagtanggol ang sarili, agad na naputol ang kanyang sibat nang masalubong nito si Draken. Sa isang nakakasakit na langit-ngot, ang sakay kasama ang kanyang bundok ay nahati sa dalawa. Hindi lamang iyon, ang katawan ng target ay sumabog sa isang pagsabog ng kidlat. Ha, yun lang ba talaga ang meron sila? Napaisip si Zephyr, nagulat sa kinalabasan. With that said, hindi na napigilan ni Zephyr ang sarili. Ang kanyang ron ay nagsimulang gumalaw habang siya ay nagpatawag ng napakaraming kidlat. Masdan. Ang aking lightning sword skill. Kabanata 332. Ang sunod-sunod na sinag ng bladed na enerhiya ay dumaan, na nagsasama-sama sa isang pagkakatugma ng may ngipin, na kuryenteng mga gilid. Ito ay isang manifestasyon ng pinakamatalim na mga espada na iniaalok ng mundo. Hindi nag-aksaya ng oras si Zephyr na ilabas ang kanyang galit sa mga undead na umaatake. Ang kanyang huling hagod ay madaling pinutol ang huling sakay habang ito ay sumapi sa isa pang hindi gumagalaw na tumpok. Sa wakas, nakatayo doon si Zephyr na may hawak na espada na nakangiti, nasisiyahan, at gumaan ang loob. Ang pinagsama-samang lakas ng Headless Horseman ay madaling makapagbigay sa mga manlalaban tulad ni Vermeray na tumakbo para sa kanilang pera. Ang isang tao lamang na kasing kapangyarihan ni Zephyr Khan sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas at makajos na enerhiya ay maaaring pabor sa kanya ng ganoon. Nang matiyak ni Zephyr na wala nang tuluyan ang mga sakay, napansin niya ang ilang mahiwagang hiyas na nasa gitna ng mga buto. Pwede bang? Nagtataka si Zephyr sa sarili habang nakatitig sa mga hiyas, mabilis na napalitan ng pagkagulat ang ekspresyon ng mukha niya habang patuloy pa rin ang pag-uudyok. Ang mga hiyas na ito ay may magandang ningning sa kanila, sa katunayan, kumikinang sila na parang liwanag ng bituin. Mayroon silang kadalisayan ng mga mata ng isang sanggol. Sa itaas ng macantab na ibabaw nito, maaaring maramdaman ang maliliit na alon ng enerhiya. Habang hawakan at sinusuri sila ni Zephyr, naramdaman niya ang sarili niyang espiritual na enerhiya na pumasok sa isang estado ng pag-agos. Mga hiyas ng espiritu. Napabuntong hininga si Zephyr sa sarili. May spirit gems ang mga B***starred na ito. Bulalas ni Zephyr na may apoy na lalong nagliwanag sa likod ng kanyang mga mata. Ang espiritu, isa sa walang hanggang misteryo ng buhay. Ang espiritu ng buhay ay may walang limitasyong potensyal at lakas, na walang sino man ang makapagtatantya o masusukat. Bukod sa kanilang kapalaran mismo, pati na rin ang pakikialam at pag-aalaga mula sa mga medicine men, ang mga espiritu ay hindi gaanong napabuti. Tanging ang mga tunay na master ay balang araw ay magiging sapat na sanay upang simulan ang pagsasanay sa kanilang mga espiritu, kahit na ito ay tumatagal ng mahabang panahon. Sa loob ng larangan ng medisina, ang ilang bihirang mga kalakal ay may kakayahang tumulong sa pag-aalaga at sanayin ang mga espiritu. Kabilang sa mga ito ang Spirit Gem, isang hindi kapani-paniwalang mahalagang bagay na may presyo na madaling makuha ang mga kaharian. Maging si Zephyr, na sumunod sa isang mahusay na tagagamot sa kanyang nakaraang buhay, ay halos hindi nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng ganoong kababalaghan. Pagkatapos ng lahat, ang halaga at presyo nito ay masyadong mataas. Hindi nakatulong na ang item mismo ay hindi kapani-paniwalang bihira din. Ang mga kondisyon na kinakailangan para lumitaw ang isa ay napakahirap isipin. Iilan lang sa mga ito ang nakilala ko sa nakaraan kong buhay, at sa tulong lamang ng aking Panginoon. Kahit na bilang isang master, kailangan ng isang tao ng maraming koneksyon para makamit ang isa sa mga ito. Sino ang nakakaalam na ang mga rider na ito ay magdadala ng napakamahal na kayamanan? Mahinang sabi ni Zephyr, nanginginig ang boses dahil sa pagkakataong humawak ng ganoong bagay. Malinaw na napailing siya sa ganoong tanawin. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang mga damdaming ito at iningatan ng ligtas ang mga hiyas na ito. Sa 10 o higit pang mga sakay, iilan lamang ang mga hiyas na nakolekta. Hindi lahat ng sakay ay may dalang isa.
Nang matapos si Zephyr sa pagkolekta ng mga bagay, binilang niya na mayroong 11 hiyas na ngayon ay nasa kanya. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang lupain ng kamatayan, ito ay isang lupain din ng masaganang kayamanan. Isip ni Zephyr. Ang mga hiyas ay masyadong mahalaga at mahalaga sa kanya. Kahit na walang marami, sigurado si Zephyr na ang mga hiyas na ito ay walang alinlangan na magpapalakas ng kanyang espiritual na enerhiya tungo sa isang mas mataas na eroplano. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga hiyas ng espiritu ay mayroon ding iba pang gamit bukod sa sandata sa pagsasanay ng espiritu. Noong sinaunang panahon, ang mga hiyas ng espiritu ay hindi lamang lumikha, maraming malalakas na figure ngunit lumikha din ng maraming maalamat na sandata. Ang mga sandata na ito ay nagdala ng malaking bigat at kapangyarihan sa kanilang panahon. Sa kasamaang palad, ang mga sandata na ito ay naging mga alamat sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, sa unang salita ng presensya nito, marami ang tiyak na dadagsa upang makakuha ng isa sa pamamagitan ng dugo, pawis, at luha. Sa makatuwid, makikita ng isa kung gaano kahalaga ang mga sandata na ito. Ang mga sandata na ito, bagaman malakas, ay hindi natural na dumating. Kinailangan nilang dumaan sa pinakamahuhusay na panday at craftsmanship upang maging kung ano sila, o maging kung ano sila. Sa ilang mga paraan, sila ay itinuturing na buhay. Bawat isa sa mga ito ay may isang bagay na karaniwan. Sila ay mga bagay na walang buhay. Gayunpaman, kung ang isang espiritu o kaluluwa ay ipinadala sa kanilang gawa, madali silang maging mga puwersang lumalaban sa kalikasan. Gayunpaman, ito ay isang hindi kapani-paniwalang hinihingi at nakakatakot na gawain upang makamit para sa maraming mga profesional na smith. Ang mga hiyas ng espiritu ay maaaring makatulong sa isa sa paggamit ng maraming bagay. Hanggat palagi silang ginagamit upang sanayin ang sarili at ang sandata ng isang tao, ang sandata ay walang alinlangan na magiging isang alamat mismo. Nang makita si Draken sa kanyang kamay, biglang bumukas ang bumbilya sa isip ni Zephyr. Pagkatapos ay mabilis siyang naglabas ng 2 espiritong hiyas. Sa kaunting puwersa, nagsimulang gumalaw ang espiritu ni Zephyr, mabilis na tumulo palabas upang ganap na bumalot ang mga hiyas. Kabanata 333. Nagsimulang gumalaw ang diwa ni Zephyr mula sa mga pagbabago. Sa puntong ito, ang kanyang espiritu ay nadama na ito ay nasa ilalim ng apoy, nagsimula itong kumulo at tumalsik sa mga tahi. Hindi nagtagal ay kumulo ito sa paligid, nanginginig ang lupa habang ginagawa ito. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagsabog ng enerhiya, isa na yumanig kay Zephyr hanggang sa kanyang kaibuturan. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay hindi kapani-paniwalang euphoric pati na rin, pinawi nito ang kanyang katawan sa pagod ng mundo. Ang ipinakita niyang ekspresyon ay hindi rin nagtaksil sa kanyang damdamin. Ang kanyang espiritu ay mabilis na nagsimulang lumakas sa lahat ng ito, bagaman, hindi nakalimutan ni Zephyr na ipasok ang ilan sa mga epekto nito sa kanyang sandata. Sa isang glide ng kanyang daliri sa dulo, nagsimulang tumulo ang isang bahid ng dugo sa talam. Nang maramdaman ito, nagsimulang umikot ang diwa ni Zephyr kay Draken. Ang kanyang bagong hinugot na dugo, ang kanyang espada, at ang espiritong hiyas ay nabalot lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Sa isang malakas at creeps ring, nagsimulang kuminang at kumikinang si Draken. Maya-maya, nagsimula itong mag-vibrate ng marahas sa kamay niya. Ito ay dahil ang espiritu ni Zephyr ay dumadaloy dito. Nagpatuloy ang tugtog habang nagsimulang lumitaw ang mga sinaunang at kakaibang ron sa katawan ni Draken. Nagsimulang mabuo ang isang matengkad na kulay rosas na liwanag sa dulo at ayaw humiwalay. Dahan-dahan, ang hiyas ng espiritu ay nagsimulang sumangga sa mga bahid ng liwanag. Pagkatapos ay pumulupot ito sa paligid ni Draken, na pinadaloy ang kapangyarihan nito sa buong sandata. Ang espada ay kumikinang ng mas maliwanag. Makalipas ang halos 10 minuto, gumamit si Zephyr ng 3 spirit gems, habang 2 naman ang naubos ni Draken. Siya ay kasalukuyang nasa kanyang spirit realm, pinagmamasdan ang kanyang paglaki. Nakarating na siya sa isang bagong eroplano, na umiikot sa malakas na espiritual na enerhiya.
Ramdam ni Zephyr na umaabot na rin sa bagong limitasyon ang kanyang enerhiya. Higit pa rito, nakakuha din siya ng mas mahusay na pananaw sa kanyang mga diskarte. Malaki rin ang pinagbago ni Draken, for the better. Mukha itong mas matanda, mas luma. Kumuha din ito ng kulay pilak puting kintab. Ang mga bagong ron na nakasulat dito ay mukhang sinaunang at mahiwaga. Ang mga epekto ng mga hiyas ng espiritu ay tiyak na napakahusay, sayang nakakaunti ang mga ito. Napabuntong hininga si Zephyr. Sa pagkonsumo, walang ibang mga aksyon ang kinakailangan. Ang mga epekto ng mga hiyas ng espiritu ay mas mahusay kaysa sa karamihan, na may kaunti o walang mga epekto. Ito ay tunay na isang banal na regalo. Ramdam ni Zephyr na bumuti ang kanyang kahusayan sa kidlat sa kanyang espiritu. Naabot na nito ang isang bagong antas, natural itong dumating sa kanya sa pamamagitan ng isang simpleng pag-wave ng kanyang kamay, naging pangalawang kalikasan sa kanya. Habang nagbubuntong hininga si Zephyr, biglang umalangaw-ngaw ang isang hikbi habang yumanig ito sa lupa. Halos isang pag-click lang, isang grupo ng mga silhouette ang makikitang nag-charge. Ito ay isa pang grupo ng mga walang ulo na kabayo. Dang it. Nagmura si Zephyr habang pinagmamasdan silang papalapit. Hindi niya inaasahan na may ibang grupo na susulpot ng ganoon kabilis. Habang sinusuri pa niya ang mga ito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagkuha ng higit pang mga espiritong hiyas. Sa pamamagitan ng isang utos, ang kanyang espiritong enerhiya ay nagsimulang umikot habang siya ay kumakain ng isa pang hiyas. Na may mahigpit na kapit si Draken sa kamay. Sa tulong ng ngayon ay tumaas na ang espiritu, mabilis na umahan si Zephyr, handa nang pabagsakin ang kanyang mga paparating na umaatake. Umabot ang bladed energy ni Zephyr, nagriring habang ginagawa ito. Makikitang mas matalas pa si Draken kaysa dati. Maaari pang ang masigurado na ito ay mas maayos na ngayon sa enerhiya, focus, at kuryente ni Zephyr. Ang kapangyarihan sa bawat welga ay mas malaki kaysa sa nakaraang. Ang labanan ay nagpatuloy, kasama si Zephyr na nangongolekta ng higit pang mga espiritong hiyas. Sa kabuuan, nakakolekta siya ng halos 10 pa sa kanila. Anuman, patuloy siyang lumaban, pinatay at nilalamon ang lahat ng nasa harapan niya. Lalong naging makapangyarihan ang espiritu ni Zephyr sa bawat hiyas na kanyang kinakain. Pakiramdam niya ay lumalabas sa kanya ang kanyang espiritual na enerhiya. Lumakas din ang espada ni Zephyr, kumikislap ito ng silver white shades habang walang awa nitong pinutol ang mga sakay. Ang bawat hampas ay parang isang malaking ilog na bumagsak sa mga horseman nang walang ingat na pag-abandona. Si Zephyr ay isang lean-mean killing machine, hindi siya tumitigil sa lahat habang nagpapakita ng nakakatakot na bilis. Habang lumalaban siya, patuloy lang ang pagdami ng mga sakay. Sa bawat alon na binagsakan ni Zephyr, 2 pang bumubulusok. Gayunpaman, ang pagsalakay na ito ng undead ay hindi siya napapagod kahit kaunti. Siya ay tuwang-tuwang hinahampas ang kanyang mga kalaban habang sila ay dumarating. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay tumigil ang patayan. Nang matapos na si Zephyr sa final wave ng Headless Horseman, mabilis niyang binilang ang kanyang mga nasamsam. Matagumpay niyang nakolekta ang 30 o higit pang mga hiyas ng espiritu. Bagaman hindi lahat ng sakay ay may dalang isang espiritong hiyas ang lilito tuwing ikatlo o ika-4 na beses na pinutol niya ang isa. Bukod pa rito, nakakonsumo rin si Zephyr ng mahigit 20 o higit pang mga hiyas sa buong massacre niya. Sa sandaling naisip ni Zephyr na magpahinga, nagsimulang manginig ang kanyang ron, pagkatapos ay sinundan ito ng isang maliwanag na sinag ng asol na liwanag na sumabog sa kalangitan. Tila isang banal na haligi ang bumaba mula sa langit. Sa loob niya, sa malayong bahagi ng kanyang spirit realm, isang mababang ingay ang maririnig. Ang kanyang spirit realm ay naging napakalakas, mas mukhang solidong lupa kaysa sa dagat ng enerhiya. Paglikha ng espiritu. Nagulat na sabi ni Zephyr nang maramdaman niya ang ilang pagbabago. Kabanata 334. Espiritong paglikha. Ito ay isang metamorphosis sa isang espiritu, isang metamorphosis sa isang uri.
Ito ay isang pagbabago na naganap kapag ang espiritu ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, at naging isang metamorphosis. Isang paglikha na nangyayari habang ang lahat ay ginawang muli. Ang spirit realm ni Zephyr ay isa ng realm na solid at grounded, isang realm kung saan ang potency ng kanyang spirit ay pinalaki ang sarili nito. Sa kabila nito, ang kanyang daloy ng enerhiya ay hindi nahirapan. Sa katunayan, binilisan nito ang pakikipagkumpetensya. Ang kanyang espiritong enerhiya ay kumukulo at umaapaw, na parang bigla ang bagzo ng rumaragasang tubig. Nais nitong sumambulat, upang subukan ang kanyang katapangan. Walang choice si Zephyr kundi ang maupo sa lupa, naka-cross-leg. Ang kanyang espada ay bumulusok sa lupa ng may lakas na nakakaakit. Mabilis siyang naging isa sa kanyang talam, ang kanilang mga enerhiya ay nagsasama-sama, na nagkakasundo sa isa. Habang itinoon ni Zephyr ang kanyang paghinga, lumutang ang kanyang buhok kasabay ng hangin sa paligid. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, at habang ginagawa niya iyon, 10 o higit pang mga espiritong hiyas ang nagsimulang lumutang sa kanyang harapan. Sa paglitaw ng isang draconic na dagandong, ang espiritu ng enerhiya ni Zephyr ay sumabog mula sa kanya, mabilis na nagmamadali upang balutin ang mga hiyas. Ang mga hiyas ay nagsimulang manginig sa loob ng pagkakahawak ng espiritual na enerhiya, bago mabilis na natupok. Ang kanyang espiritu ay muling lumabag sa mga bagong antas. Ang kanyang ron ay kumikinang ng maliwanag, muli na nagpapahiwatig ng bagong nahanap na karunungan ni Zephyr sa kanyang mga dekorienteng kapangyarihan. Si Zephyr ay lubos na kasiya siya sa mga resulta. Siya ay nakalusot sa isang 6 na bituin na antas ng espiritu. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan ng buong proseso. Nakamit ni Zephyr ang paglikha ng espiritu, isang bagay na hindi gaanong madaling ikategorya. Sa larangan ng medisina, marami ang nakamit ang 7 o kahit 8-starred na antas ng espiritu. Ang ilan ay dumating pa upang makamit ang mas makapangyarihang mga variant. Gayunpaman, ang mga master na ito ay hindi pa nakakatugon sa pagkakataon na makamit ang paglikha ng espiritu. Sa madaling salita, ang kakayahang makamit ang paglikha ng espiritu ay isang 1 in a milyong pagkakataon. Isang 1 in a million na pagkakataon na nakakagulat na regalo kay Zephyr sa pamamagitan ng mga spirit gems. Habang si Zephyr ay umaapaw sa espiritual na enerhiya, ang kanyang ron ay kumikinang din ng maliwanag. Para bang isang malaking haligi ng kidlat ang bumagsak sa kanya mula sa langit mismo. Tila isang sinaunang puwersa ng kuryente ang bumaba upang saktan ang masasamang enerhiya sa paligid. Ang pagkakaroon ng pagkamit ng espiritong paglikha ay nangangahulugan na ang aking espiritual na enerhiya ay umabot na ngayon sa isang bagong limitasyon, na nagmetamorphose sa isang bagong anyo. Kung itataas ko ang aking kapangyarihan sa paglikha ng mga espiritu sa isang mas mataas na limitasyon, maaaring makamit ko ang isang antas ng immortalidad kung saan ang aking katawan ay nawasak, ngunit ang aking mga diwa ay mabubuhay. Napaisip si Zephyr. Malaki ang pag-asa ni Zephyr sa pagkamit ng estadong iyon. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong makamit ang paglikha ng espiritu. Sa kasalukuyan, wala siyang gaanong alam tungkol sa paglikha ng espiritu. Bagamat alam niyang kaunting oras na lang bago niya ito makamit, hindi niya naisip kung ano ang magagawa niya rito. Ramdam ni Zephyr ang pag-ikot ng kanyang ron habang patuloy itong naglalabas ng malalim at banal na aura. Ang espiritong enerhiya sa loob ay bumagsak sa sarili nito, na lumikha ng malalakas na suntok. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay malapit na sa limitasyon nito, kung ito ay muling makalusot, ito ay dadaan sa isa pang metamorphosis, kaya humahantong sa isa pang paputok na pagpapabuti. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, mahihirapan siyang makatanggap ng isa pang pagkakataon na makamit ang paglikha ng espiritu. Napakalapit ko nang makamit ito, ngunit hindi ako sigurado kung paano ito gagawin. Kumunat ang noo ni Zephyr na nagpakita ng galit na galit. Sandali lang. Naisip ni Zephyr habang pinagmamasdan ang paglaki ng kanyang espiritual na enerhiya. Mabilis, nagpasya siyang kumilos dito. Kailangan niyang gawin ito ngayon, isa sa 1 milyong pagkakataon iyon. Ayan na.
Napaisip si Zephyr, puno ng determinasyon ang mukha niya habang nakatitig kay Draken. Ngayon na. Sigaw ni Zephyr habang pinapakawalan niya ang lahat ng kanyang pagpigil sa kanyang espiritual na lakas. Ang dating nakatali na mga kapangyarihan ay bigla na lamang nabuksan. Ang kanyang mga enerhiya ay kumilos tulad ng isang mabangis na kabayo na pinalaya, tumatakbo palabas sa kanya ng may marahas na kalooban. Tinamaan si Zephyr ng bigla ang pagsabog ng matinding sakit habang bumubuhos ang mga lakas mula sa kanya. Bagamat hindi ito nararamdamang pisikal na sakit, ito ay sakit ng espiritu. Ang matinding sakit na ito ay imposibleng labanan. Sa puntong ito, marahas na nanginginig ang buong katawan ni Zephyr mula sa paglabas, kahit ang kanyang enerhiya ay hindi ito makontrol. Ang kanyang katawan ay nabaluktot sa maraming iba't ibang paraan habang ang isang masakit na hiyaw ay nagmumula sa kanyang umaalulong na bibig. Mahina lang niyang martilyo ang lupa sa ibaba gamit ang mahinang mga kamao, na walang kabuluhan upang maibsan ang ilan sa matinding sakit. Gayunpaman, walang pag-asa dahil ang pagkilos na ito ay parang isang scoop ng tubig na inilabas mula sa malawak na karagatan ng sakit gamit ang isang kutsara. Si Zephyr ay umungal sa langit, ang kanyang boses ay basag at sumisigaw habang ginagawa niya iyon. Napaungol siya ng isang masakit na alulong, na nagpapahiwatig ng matinding pagpapahirap na dinaranas ng kanyang espiritu. Tanging ang mga personal na sumailalim sa gayong pamamaraan ang makakaunawa sa mga kaila-hilakbot na epekto nito. Sa loob ng kanyang spirit realm, ang kanyang mga enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon, na na-unravel sa kanya. Wala nang pigilan ngayon, wala ring paraan para makontrol ito. Ayan. Mahinang pumiglas si Zephyr sa sakit. Wala siyang lakas para utusan pa ito. Kabanata 335. Hindi. Nawawala. Hindi. Napabuntong hininga si Zephyr. Siya ay malapit na sa paglikha, ngunit walang kapangyarihan upang makamit ito, upang kontrolin ito. Ang espiritual na enerhiya ni Please ay tumaas tulad ng mga fides, ngunit wala siyang kakayahang kontrolin ito. Kung theft na parang naabot niya ang isang treasury door, ngunit hindi naglalaman ng susi para buksan ito. Sa ilang sandali pa, ang kaba ng bayan ay babagsak sa sarili. Hindi nagtagal, dahan-daang pumasok ang kadiliman sa loob ng kanyang spirit realm. Naramdaman ni Zephyr na unti-unting pumasok ang kanyang espiritu sa catatonic state. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang kamalayan sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mundo ay naglalaho sa kanyang harapan, kung mawawala si Zephyr sa kanyang espiritu ay nangangahulugan na siya ay magiging walang iba kundi isang balat. Habang tila nawala ang lahat sa kanya, isang mababang alon ng enerhiya ang tumaas mula sa kaibuturan ng kanyang spirit realm, dahan-daang bumangon. Ang alon ng enerhiya na ito ay napakagaan sa pakiramdam niya, katulad ng isang patak ng tubig mula sa karagatan. Gayunpaman, ang patak na ito ay mas dalisay kaysa sa iba pang bahagi ng karagatan. Biglang, isang malaking flash ang lumabas na nakakabulag. Pati si Zephyr, kumikinang sa mga yapot nito, na nagbibigay liwanag sa dilim sa paligid. Nailigtas ang kanyang kamalayan. Isang malaking epipanya ang dumating upang iligtas siya. Ang sinag ng liwanag na ito ay hindi nagmula sa kanyang espiritu, ni sa kanyang kapangyarihan. Hindi maisip ni Zephyr kung paano nangyari ang sinag ng liwanag na ito, bagaman napakahalaga ng pag-asa na ibinigay nito sa kanya. Paglikha. Sigaw niya, naramdaman ang puwersa ng buhay at kamatayan na nakapaligid sa kanya. Pakiramdam niya ay nahukay niya ang isang malaking misteryo, na nabubunyag ang mga lihim nito. Naramdaman ng espiritu ni Zephyr ang aura ng kamatayan. Dito siya nagsimulang lumikha ng sarili niyang espiritu. Biglang sumabog ang kapangyarihan ng kanyang electrical rune mula sa pagkilos. Ang hangin ay napuno ng nakakabulag na mga kislap ng kuryente na sumasayaw, na parang dragon ng kulog. Umuungol ito at umungol, umalangaw pa ang boses nito sa buong kaharian. Ang walang limitasyong kaalaman at potensyal na noon pa man ay nagmadaling lumabas sa isang iglap. Sa loob ng spirit realm ni Zephyr ay isang nakasisilaw na pagpapakita ng liwanag at mahika. Sa kanila, maraming iba't ibang ron ang nagsimulang lumitaw at lumutang. Sabay-sabay silang magaganda at nakakakilabot.
Alam ni Zephyr na ang kanyang spirit realm ay sumasailalim sa isang malaking pagbabago, isang katulad ng pagkawala ng kanyang kaluluwa. Umaabot na sa bagong taas ang kanyang unos habang marahas nitong inalog si Zephyr mula sa loob. Kaya nga, napabuntong hininga si Zephyr nang imulat ang kanyang mga mata, na nagpapahintulot sa isang malaking sinag ng liwanag na lumabas mula sa loob. Sa wakas ay naunawaan na niya ang mga lihim ng buhay at kamatayan. Sa wakas ay naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng paglikha ng espiritu. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay bumalik sa isang siklo ng misteryo. Ang kanyang 5 kaliskis ay nakapalibot sa kanyang ron habang ito ay patuloy na naglalabas ng isang malaking hangin ng pagmamataas at matuwid na galit. Hindi nagtagal, bumalik din sila sa kanyang spirit realm, na pinagdugtong ang kanilang mga koneksyon. Maaari lamang itong ilarawan bilang isang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Harmony. Iyon ang nararamdaman ngayon ni Zephyr. Ang buong karanasang ito ay nagbago kay Zephyr para sa mas mahusay, sana. Iba na ang pananaw niya sa buhay ngayon. Nakamit ni Zephyr ang isang bagong mataas. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Draken. Ang mga ron sa katawan nito ay nagsimulang gumalaw na parang buhay, nagpapalabas ng nakakatakot na banal na liwanag. Mabilis na hinayaan ni Zephyr na ubusin ang huling 6 o 7 espiritong hiyas upang mapahusay ang sarili nito. Nakarating na ako sa isang bagong antas, kung saan mas naiintindihan ko na ngayon ang mga espirito. Naisip ni Zephyr, na isinara ang kanyang kamao sa tagumpay. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang maliit na spark ng kuryente. Kasunod ng mga aksyon ni Zephyr, ang mga spark ay mabilis na naging isang sinag ng banal na enerhiya, na bumababa sa lupa ng may makadyos na puwersa, na lumikha ng isang malaking butas sa lugar nito. Ang elektrikal na enerhiya ay nangangailangan ng isang malakas na master, isang malakas na espiritu. Ang aking mga pambihirang tagumpay ay walang alinlangan na nagbigay sa akin ng bagong karunungan sa aking mga kapangyarihang elektrikal. Hindi ko man lang mailarawan kung anong mga kapangyarihan ang maaari kong utusan ngayong naabot ko na ang 6 na bituin, hindi, paglikha ng espiritu. Sa isip ni Zephyr, naramdaman pa niya ang mga pagbabago sa loob niya. Kung iwagayway niya ang kanyang lightning spear, hindi na ito hihingi ng enerhiya gaya ng dati. Pakiramdam niya ay maaari niya itong i-conjure sa isang kapritsyo, sa halip na umasa dito bilang isang trump card. Inilibot ni Zephyr ang paligid at may napansin siyang bago. Mabilis niyang hinawakan si Draken. Sa paghawak niya sa kanyang sandata, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon dito. Pakiramdam niya ay kahit isang click lang, madali niyang matawagan si Draken sa kanyang kamay. Isa na siya ngayon sa kanyang talam. Si Draken ay nakakonsumo rin ng maraming espiritong hiyas. Inaasahan na magkakasundo ito sa diwa ni Zephyr. Alam niyang saglit na lamang at ang kanyang sandata ay umabot din sa isang maalamat na katayuan. Biglang gumalaw ng bahagya ang ron ni Zephyr. Itinoon ni Zephyr ang kanyang atensyon. Sa kanyang lumalakas na espiritual na enerhiya, ang pakiramdam ng kidlat ni Zephyr ay maaari na ngayong sumaklaw sa isang mas malawak na lugar. Walang batong natitira ngayon, hindi kapag ang kanyang pakiramdam ng kidlat ay nakatuon. Kailangan kong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Bulong ni Zephyr sa sarili habang hinahawakan ang kanyang espada. May kung ano siyang naramdaman mula sa loob. Sa loob ng Land of Ghosts, maaaring matagpuan si Murray at ang kanyang kumpanya. Gayunpaman, may iba pa sa lupaing ito. Isang malaking sikreto. Isang dakilang kapangyarihan. Kabanata 336. Nagniningning ang ron ni Zephyr mula sa bagong impormasyon na kanyang nakuha. Mabilis na tumakbo si Zephyr, kahit na ang kanyang ekspresyon ay isang seryosong pag-aalala. Pagkatapos sumailalim sa isang espiritual na metamorphosis, ang ron ni Zephyr ay walang naramdaman kundi isang matalim, banayad na sakit mula noon, na parang may gustong kumawala rito. Naramdaman na ni Zephyr ang sensasyong ito noon pa man, sa umpisa pa lang, kahit hindi niya ito pinansin dahil mabilis itong nawala ng walang bakas. Ang biglaang sakit na iyon ay halos parang guni-guni. Gayunpaman, pagkatapos na makamit ang paglikha ng espiritu at ang pagpapalakas ng kanyang espiritual na enerhiya, muling lumitaw ang masakit na sensasyon.
Damn it! Nagmura si Zephyr sabay hawak sa noo niya. Nagpahayag siya ng malalim na pagsimangot. Nakarating na siya ng hindi bababa sa 10 milya noon, kahit na hindi nawala ang sakit. Nagpatuloy ito sa buong paglalakbay niya. Habang inihahanda ni Zephyr ang kanyang sarili na humayo muli, isang malakas na alon ng masamang enerhiya ang bumagsak sa kanya. Pakiramdam niya ay isang malaking bundok ng kasamaan ang sumusubok na durugan siya. Sa ilalim ng gayong puwersa, mabilis na pinalitaw ni Zephyr ang kanyang lightning sense. Mga 10 milya sa unahan niya, isang malaking kumot ng kakaibang ambon ang bumalot. Ito ay may nakakatakot na aura na lumalabas sa paligid. Bago ito, ay isang landas na ginawa mula sa libu-libong buto at bulok na nilalang. Mukhang mga 300 talampakan ang haba nito. Ito ay isang kagubatan ng mga buto, ang hangin ay masama at mapanlinlang. Pakiramdam nito ay mayroong malaking kasamaan sa loob, isa na ang tanging presensya ay may kakayahang gumawa ng malaking espiritual na kabulukan. Kahit na ang espiritu ni Zephyr ay may mga bahid ng kuryente sa loob na may mga kapangyarihan na itinuturing na naglilinis ng mga naturang dumi, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa ng mahuli ito. Muli namang napagmasdan ni Zephyr ang kasamaan, nakahanap ng isang hagdanan na gawa sa mga buto sa dulo ng landas na payat. Kung saan ito konektado sa lupa, ay isang lugar na hugis parisukat. Sa ibabaw nito, makikita ng isa ang hindi mabilang na misteryoso at kakilakilabot na mga inscription na minarkahan. Ang bawat isa sa kanila ay mahigpit na nakalatag sa pagitan ng isa't isa, na lumalapit sa isang madilim na halijing bato. Sa gitna nito, maglatag ng isang pabilog na larawan na ang puso ay naglalagay ng cornucopia ng mga ron at mga marka. Minsan, nagpalso pa ito ng dark purple na kulay. Isa itong altar. Alam ni Zephyr kung ano iyon. Ang mga altar ay ginamit ng mas malalaking kapangyarihan upang magbigay galang sa mga sinaunang ninuno. Ito ay isang tulay sa pagitan ng mortal at espiritong eroplano. Gayunpaman, may ilan na nagsasagawa ng masasamang paraan. Natuto ang mga taong iyon kung paano lumikha ng masasamang altar. Ang mga altar na ito ay ginawa mula sa kombinasyon ng sariwang dugo at mga sariwang kaluluwa. Naglalaman sila ng napakaraming masamang enerhiya. Kung engaged, maaari nilang ipadala ang lahat ng nasa paligid sa galit na galit. Ang altar sa harap ni Zephyr ay bahagi ng gayong kasamaan. Ang aura na inilalabas nito ay napakasama, na kayang kainin ang espiritu ng isang tao. Mula dito lamang, malalaman ni Zephyr kung ano iyon. Itong Land of Ghosts ay hindi pushover. Kung hindi dahil sa mga electrical powers ko na nagpo-protekta sa akin, I doubt na makakarating ako hanggang dito, lalo na sa mga blizzard vampire at headless horseman sa paligid. Walang normal na tao ang makakapagtanggol sa kanila. Hindi katakataka na ang mga agile na iyon ay hindi bumalik mula sa kanilang paglalakbay. Napaisip si Zephyr. Biglang gumalaw ng husto ang rune ni Zephyr at kumislap ng maliwanag na puting liwanag. Ang biglaang pag-alon na ito ay sinamahan din ng matinding sakit, ang sakit na ito ay nagpahagis kay Zephyr. Ang hindi mabilang na mga daloy ng kuryente ay nagsimulang kumislap sa kanyang katawan, na tila nawawalan siya ng kontrol sa mga ito. Damn it! Anong nangyayari? Ang rune na ito ay patunay ng aking karunungan sa aking mga kapangyarihang elektrikal. With it, I should have control over electricity, bakit ito kumikilos ngayon? Napaisip si Zephyr habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang noo. Nagsimulang mamuo ang butil ng pawis mula sa matinding sakit. Teka! Napaisip si Zephyr habang nakatingin sa altar. Sa isang iglap, mabilis na tumakbo si Zephyr papunta sa altar. Pakiramdam niya ay may kaugnayan sa altar kahit papaano ang sakit na nararanasan niya. Habang papalapit siya sa altar, isang mabilis na shockwave ang mabilis na bumangga sa kanya. Nagdala ito ng napakaraming masamang enerhiya, na para bang isang malaking demonyo ang nagising mula sa pagkakahimbing nito. Ang napakalakas na sensasyon ay nagpatigas sa katawan ni Zephyr habang ang masasamang enerhiya ay dahan-daang tumagos sa kanyang mga buto, at umabot sa kanyang kaluluwa. Maliwanag na kumislap ang rune ni Zephyr, na biglang nagpadala ng bagyo ng kidlat sa buong katawan. Sa isang iglap,
Nawasak ang biglang paninigas na dumapo sa kanya. Kabanata 337. Ang isang biglaang galit na pagsabog ng tunog ay sumugod. Sa gitna ng altar, sa loob ng pabilog na core nito, hindi mabilang na mga daloy ng masamang enerhiya ang lumitaw. Mabilis silang lumutang, dala ang isang madilim na purplish na liwanag. Ang sinag ng liwanag na ito ay dumating na may mga nakakaagnas na kapangyarihan. Sa isang iglap, ang paligid nito ay puno ng mga butas at pagkabulok. She asterisk T. Nagmura si Zephyr. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagbabago ng altar. Mabilis siyang tumalon mula sa pagsabog ng pag-atake, umiwas sa gilid. Ang masamang enerhiya na mainit sa pagpindot ay dumating kay Zephyr, ngunit mabilis itong nawala sa kanyang harapan. Muli itong lumitaw sa ibang lugar, bumubulusok sa kalangitan na parang isang matalim na cleaver, bago naging isang kakilakilabot na buhawi. Lalong naging galit na galit ang gawin ni Zephyr. Hindi niya inasahan na ang sinag ng liwanag ay nagtataglay ng gayong mga kapangyarihan. Alam niyang hindi niya kayang panindigan ang kanyang nasaksihan. Parang naramdaman ang matagumpay na pag-iwas ni Zephyr, tila nagalit ang altar. Nagsimulang manginig ang lupa. Susunod, sa loob ng core ng altar, nagsimula ang mga ron mabilis na magtipon. Isang malakas na ingay ang biglang lumitaw, pagkatapos ay isang kakaibang nilalang ang nagsimulang sumulpot sa harap ni Zephyr. Dahan-dahan itong lumutang sa langit. Ito ay may madilim na lilang kinang, sa paligid nito, at lahat ay nasusunog mula sa kinatatayuan nito. Ang katawan nito ay natatakpan ng dagat ng kaliskis. Ito ay may hugis ng mata, isang masamang mata. Diretso itong dumilat sa kaluluwa ni Zephyr na may nag-iisip na hinala. Tila ang pinagmula ng liwanag ay nagmula sa nilalang na ito. Ang nilalang ay kasing laki ng ulo. Kinilig si Zephyr sa nakita. Naglabas ito ng isang malaking masamang aura, isang kasamaan na napakalakas na hindi ito katulad ng iba. Kung hindi dahil sa mga dekorienteng kapangyarihan na nagpo-protekta sa kanya, tiyak na siya ay magdurusa sa parehong kapalaran tulad ng alibughang si Agils. Mabubulok na sana siya sa paningin nito. Biglang dumaan ang isa pang kakaibang alon. Sa tunog nito, mabilis na pinasiklab ni Zephyr ang Thunderfoot. Siya ay kumikinang ng maliwanag, na para bang isang sinag ng kidlat ang dumaan sa kanya. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang palad, isang malaking kidlat na hugis matalas na sibat ang bumaril mula rito. Ang masamang mata, na parang naramdaman ang pag-atake, ay mabilis na kumislap bago tumama ang kidlat. Lumitaw ito na may isa pang flash sa gilid. Pagkatapos ay nagsimula itong umikot at umikot. Tulad ng biglaang pagsisimula nito, nagsimulang pumutok at peklat ang masa ng mata. Bagaman, ang mga bagong luhang ito ay nagdala ng parehong enerhiya gaya ng lilang sinag ng liwanag na iyon. F*6. Nagmura si Zephyr sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Pinilit niyang isipin ang kanilang tungkulin, ngunit nang matapos siyang magmura, biglang bumuhos ang mga luha sa mata. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin upang pagmasdan. Hindi mabilang na mga batis ng dark purple na liwanag ang nag-spray mula dito, na naglalakbay upang balutin si Zephyr. Damn it! Galit na sigaw ni Zephyr. Hindi niya maaaring hayaang dumapo sa kanya ang mga tendrils na ito, kung hindi ay mabutas siya na parang pincushion. Ang kanyang kalaban ay parang porcupine, halos imposibleng hawakan ito nang hindi nasaktan. Naiwasan lang niya ang mga atake nito mula rito. Sa sandaling si Zephyr ay mabilis na lumayo sa isang iglap, ang kanyang ron ay muling nataman ng matinding sakit, na nagdulot ng kanyang kuryente. 10 beses na mas malala ang pakiramdam nito kaysa dati. Bigla itong dumating para kay Zephyr, halos maparalisa siya sa nanginginig na kapit sa hangin. Nahadyap ng masamang mata ang pakikibakan ni Zephyr. Muling bumukas ang mga peklat nito mula sa mahinang defensive state ni Zephyr, na nakalock kay Zephyr. Sa isang malakas na boom, hindi mabilang na mga lilang tendrils ang nagunat upang salubungin siya muli. Galaw, sampin ito. Sigaw ni Zephyr. Ang kanyang katawan ay paralisado, at ang pag-atake ng kalaban ay nakakandado sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw.
Malapit na siyang sasalubungin ng isang malaking alon ng nakamamatay na enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang mga dekoryenteng enerhiya ay patuloy na kumikinang na parang nasa isang bagyo. Nasasaktan siya. Hindi siya makagalaw. Akala ni Zephyr ay mapupunit na siya. Noon ay biglang huminto ang kanina'y nalilikot niyang Ron. Bago pa makapag-react si Zephyr, isang malakas na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa Ron. Kabanata 338. Ano ang kapangyarihang ito? Naisip ni Zephyr habang naramdaman niya ang kapangyarihan na nagmumula sa kanyang Ron, hindi pinapansin ang kanyang mga utos, ng kanyang dating napakatiyak na kontrol. Sa puntong ito, ang mga tendrils ay nagsama-sama sa isang hugis drill, na naglulunsad ng sarili kay Zephyr. Ilang segundo na lang ang layo niya mula sa pagkakatusok. Ang lakas ng kidlat ay biglang nakaramdam ng napakabigat na hindi kayang tiisin ni Zephyr. Pagkatapos, isang 300 talampakan ang haba ng kidlat ay biglang nabuo, at ito ay bumaba sa drill, pinutol ito ng maputol nang matapos ang sagupaan, bumalik ito sa kamay ni Zephyr. Ayan na. Napaisip si Zephyr, naramdaman na niya ang daloy ng kuryente sa loob niya. Sa loob ng masamang mata ay isang bagay na kailangan ng Ron, gusto kahit na. Marahil ay dahil dito, na humantong siya sa biglaang pagbabago at hindi mahuhulaan ng kanyang mga elektrikal na enerhiya. Ang lahat ay dahil sa isang bagay na kailangan ng Ron, kaya humahantong sa maliit na paghihimagsik nito. Mabilis na lumayo si Zephyr, lumikha ng isang shockwave habang ginagawa niya iyon. Ang kuryente sa loob ng kanyang Ron ay sumunod. Habang pinagsasama-sama ni Zephyr ang kanyang mga kamay, ang walang limitasyong dami ng elektrikal na enerhiya ay lumundag sa kanyang mga palad, na bumubuo ng 10 kidlat, bawat isa ay kasing talas ng espada. Hindi na pinigilan ni Zephyr ang kanyang kapangyarihan, mas alam na niya ngayon at hayaang malayang gumala ang kanyang kuryente. Pumunta ka. Ikinaway ni Zephyr ang kanyang mga damit, bago biglang lumitaw sa harap ng mata. Bagamat ang mata na ito ay mabilis, marahil ay nagtataglay pa ng mga kakayahan sa pandama, ang bilis nito ay hindi kailanman malalampasan ang natural na bilis ng kidlat. Sa kabila ng pagsisikap nito, hindi mabilang na beses itong tinamaan ng pag-atake ni Zephyr. Mabilis na nakapitalize ng kuryente ang Zephyr's adrenaline rush, sumugod ito upang balutin ang sarili nito sa mata, na lubhang napinsala nito. Nagsisimulang tumaas mula sa mata ang malalaking balahibo ng itim na usok. Para bang ang mata ay labis na nagagalit, ito ay pumikit at patuloy na umuungol. Gayunpaman, pinalabas na ni Zephyr ang kanyang kuryente, pinayagan itong gawin ang gusto nito. Sunod-sunod na kidlat ang bumagsak sa mata. Sa pamamagitan ng isang higanteng flash ng elektrikal na enerhiya. Naramdaman ng mata ang isang dakilang kapangyarihan na bumaba mula sa langit. Ang isang hindi mabilang na bilang ng mga kidlat ay sumugod upang salubungin ito, na dinudurog ang masasamang lakas nito habang ginagawa ito. Ang dalawang kapangyarihan ay marahas na nagsagupaan, ngunit ang kidlat ni Zephyr ay nanalo sa labanan sa huli. Ito ay banal na kaparusahan. Papatayin kita. Napasigaw si Zephyr nang maramdaman niyang gumalaw ang kanyang Ron, hinayaan ang kanyang mga electrical energy na pumutok ng malaya. Mamatay. Sigaw ni Zephyr, sumunod. Ang mga bolts ay nanginginig, na nagpasiklab ng isang maliwanag na asul-puting kulay. Dumating sila sa mata ng walang katapusan. Hindi na napigilan ng mata ang mga alon ng pag-atake. Pagkatapos ay pinagdikit ni Zephyr ang kanyang kamay, pinatindi ang kanyang barrage. Sa isang iglap, nabalot ng kuryente ang mata, smite. Utos ni Zephyr. Sa isang malakas na boom, ang mata ay ipinadala sa pagbagsak sa lupa. Hindi mabilang na mga sinag ng masamang enerhiya ang lumabas, ngunit agad na naputol ng mga kidlat. Lumipad pasulong si Zephyr, nasiyahan siya sa nakakabigla nitong pagpapakita. Nasiyahan siya sa kanyang panlinis na ilaw. Alam niya habang bumubuti siya, gayon din ang kanyang mga kuryente. Hindi niya inaasahan na aabot ito hanggang dito, ngunit narito siya, sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Pagbaba ni Zephyr, kinuha niya ang malaking hukay na ginawa niya. Sa loob nito, isang masamang aura ang bumalot sa paligid. Halata naman na galing sa mata.
Gayunpaman, alam ni Zephyr na ang kanyang mga electrical energies ay matagumpay na nadurog ang demonyo, kaya siya ay mas komportable. Habang pinagmamasdan niya ang masasamang enerhiya na lumalakas, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Lumalaki ang kasamaan. Ay hindi. Bulong ni Zephyr, bago mabilis na umatras. Biglang, isang sabog ng masamang enerhiya ang bumaril na parang ito ay buhay. Pagkatapos, bigla itong naging isang magandang hugis na malapayton, papunta kay Zephyr. Kabanata 339. Naabutan ng masamang aura ng sawa si Zephyr, mabilis na pumulupot sa kanya na parang chain, damn it, what's going on? Dapat ay natapos na ng powers ko ang bagay na iyon sa ngayon. Napabuntong hininga si Zephyr. Nagsisimula na namang mag-ipon ang kanyang kuryente, nagsasama-sama para bumuo ng protective barrier. Gayunpaman, sobrang nabigla si Zephyr na hindi niya napagtanto ang anuman habang ang sawa ay pumulupot sa kanya, kahit na ang kanyang kapangyarihan sa kuryente ay walang kapangyarihan sa pagpigil nito. Kahit na ang kanyang ron ay nanginginig, ngunit ito ay sa isang medyo magiliw na paraan pagkatapos ng hindi mabilang na mga araw. Bago pa makapag-react si Zephyr, kumikinang ng husto ang kanyang ron. Sa isang iglap, biglang nabalot ng kuryente si Zephyr. Binalot din nito ang masamang sawa. Naramdaman ng aparisyon ang biglaang pagdating ng kuryente, kaya nagsimula itong umikot at umikot, sinusubukang palayain ang sarili. Walang tigil na kumikislap ang ron ni Zephyr habang bumuhos ang malakas na alon ng enerhiya. Walang pagtakas para sa masasamang enerhiya ngayon. Mabangis na pinipigilan ito ng kuryente. Ano ang kahulugan nito? Ang mga ron na ito ay mukhang sinaunang at nabulok. Sila ay hindi mas malaki kaysa sa laki ng isang kuko. Kung hindi dahil sa ibang mundong sentido ni Zephyr, hindi niya ito mararamdaman. Ang mga ron na ito ay hindi kumpleto, bagamat dala nila ang isang mahusay, sinaunang aura. Ito ba ang pinagmulan ng masamang enerhiya? Napaisip si Zephyr. Mula nang tumuntong siya sa Land of Ghosts, iba na ang pakiramdam ng kanyang ron. Mula nang makamit niya ang paglikha ng espiritu, ang kanyang ron ay lalong gumalaw. Nagulat si Zephyr na ang sanhi ng lahat ng ito ay ang depektong ron na ito. Sa madaling salita, ang ron na ito ay malamang na nakatagpo ng isang kakilakilabot na kasaysayan upang maging ganito. Ang elektrikal na enerhiya ay nahahawakan sa ron. Habang ginagawa iyon, naramdaman ni Zephyr ang pagkunot ng kanyang noo. Biglang nawala ang evil energy na bumabalot sa kanya. Sa loob ng kanyang noo, ang kanyang ron ay nanginginig ng husto. Ang elektrikal na enerhiya ay humawak sa ron habang ginagawa ito, naramdaman ni Zephyr ang pagkunot ng kanyang noo. Biglang nawala ang evil energy na bumabalot sa kanya. Sa loob ng kanyang noo, ang kanyang ron ay nanginginig ng husto. Sa kaibuturan ng kanyang kaharian ng mga espiritu, naramdaman ni Zephyr na isang bagong buhay ang lumipas. Sa ilalim ng pagdurog na presyon ng kidlat-ron, ito ay lumaban ng mabangis. Gayunpaman, sa isang pagtulak mula kay Zephyr, ang resistensya nito ay hamina at hamina, bago tuluyang hinihigop ng electric ron. Habang hinihigop ng electric ron ang pirma, muling nataman ang noo ni Zephyr ng panibagong sakit na napunit, kay Zephyr, parang nabutas ang ulo niya at nabutas. Bagaman, ang sakit ay mabilis na dumarating. Sa isang kisap mata, tuluyang nawala ang sakit. Dito naramdaman ni Zephyr na may bagong lumitaw sa kanyang noo. Habang inabot niya ito gamit ang kanyang kamay ay lalong lumakas ang pakiramdam ng hinala. Anong nangyari? Sabi ni Zephyr habang masuyong hinihimas ang kanyang noo. Mabilis niyang inimbestigahan ito sa espiritual, kahit na wala siyang nakita. Habang sinisiyasat ni Zephyr ang lugar, may gumalaw sa isang malayong sinaunang lumulutang na kastilyo. Sa loob nito, may isang lalaking nakaupo nang nakapikit sa buong oras na ito. Isang misteryosong enerhiya ang nagmula sa kanya. Biglang bumukas ang kanyang mga mata, nagpakawala ng matinding enerhiya. This energy. Ungol ng lalaki habang nakatingin. Ang kanyang mga titig ay tila matutuklasan ang mga bituin. Dahan-dahan siyang ngumiti, so ayon. What a lucky kid. Who knew you could receive such a gift?
If you truly can train it, I suppose we are fated to meet then. Dahan-dahan niyang wika. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit muli, walang anumang ingay na nagmumula sa kastilyo. Makalipas ang halos kalahating araw, tuluyang umalis si Zephyr sa lugar ng altar. Sa harap niya, nakalatag ang isang sinaunang bulwagan. Ang bulwagan ay itinaas ng mga halijing puti ng buto at pulang-pula na bato. Ito ay nagmula sa isang masamang vibe. Ginamit ni Zephyr ang kanyang lightning sense para i-scan ang lugar. May tao dyan. Masaya niyang naisip ang ibig sabihin ay narito si Murray at ang iba pa. Ang mga salot ay hindi. Ang Land of Ghosts ay talagang isang kakilakilabot na lugar. Hindi nakakagulat na nawala ang alibughang si Agiles. Maliban kung mayroon silang mga dekorienteng kapangyarihan tulad ko, duda ako na nakapasok sila, o nakalabas. Kung nandito si Murray at ang iba pa, dito sila dinadala. Sa madaling salita, may mga kalaban. Deduced ni Zephyr. Pagkatapos ay pumasok si Zephyr sa kastilyo. Habang ang kuryente ni Zephyr ay umabot sa mas malalim na gusali, isang biglaang bug zone ng enerhiya ang nagpa-attract sa kanya. Sa kailaliman ng kastilyo, lumitaw ang isang malaki at pulang monolith. Malinaw na nagagawa ni Zephyr ang hindi mabilang, nababahalang mga mukha, bawat isa sa kanila ay nagsisisigaw sa sakit ng mahawakan ang enerhiya ni Zephyr. Sino ang pumunta doon? Isang malakas na boses ang sumigaw mula sa loob, parang isang malademonyong alulong. Kabanata 340. She asterisk T, nahanap na ako. Napaisip si Zephyr. Hindi niya inaasahan ang isang monolith sa loob ng kastilyo. Ang mga monolith ay mga bagay ng mahika, na nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya upang makagawa. Madalas silang ginagamit bilang mga hadlang upang protektahan ang mga nasa labas ng mga hangganan nito. Walang sino man ang malayang pumasok o magpatuloy ng walang tamang pahintulot. Kung gagawin ang contact, mararamdaman ng mga konektado sa monolith ang mga nanghihimasok. Habang ginagamit ang lightning sense ni Zephyr, walang dod ang nakipag-ugnayan dito ang kanyang electric signature, kahit na ito ay mahina. Agad na hinalo ang monolith. Mabilis na umiwas si Zephyr sa gilid nang marinig ang umaalingaw-ngaw na boses. Doon, napansin niya ang maraming malalaking buto na nakadikit sa paligid ng bone hole. Ang bawat isa sa kanila ay kasing tangkad ng isang tao, kaya naman naging madali para kay Zephyr na magtago sa likod nila. Mabilis siyang nakahanap ng mapagtataguan, habang ang mga ingay mula sa loob ng bone hole ay nagmamadaling lumabas. Tatlong lalaki ang nagpakita, nakasuot sila ng pulang-pula na damit habang nagmamadaling lumabas. Sa kanila, ang isa ay nakasuot ng itim na korona at nasa likod ang kanyang mga braso. Ang kanyang tingin ay parang lawin, kumikinang ito habang iniskan niya ang lugar. Ang dalawa pa ay nanatili sa likuran niya, katulad ng kanyang anino. Ang kanilang bilis ay mukhang hindi kapani-paniwala. Nang lumitaw ang tatlo, nagsimula silang maghanap sa kanilang paligid. Isang malakas na alon ng enerhiya ang dumaan sa lugar. Kung hindi dahil sa mga mahiwagang paraan ng daan ng dragon, mas maaga pa sana nahanap si Zephyr. Nagpatuloy ang tatlo sa paghahanap sa lugar, hinihimok ang kanilang lakas. Maya-maya, mabilis nilang natakpan ang buong lugar. Master Bodrick, baka aksidente iyon. Magalang na sabi ng isa sa mga nakasuot na lalaki sa may korona. Ganyan din ang pakiramdam ko, Master Bodrick. Baka may aksidenteng nahawakan ang monolith, tutal, isa itong sinaunang lugar na umaabot sa 1,000 taon. Napakaraming nilalang sa paligid. Hindi ito ang unang pagkakataong mali ang paglabas ng monolith, patuloy ng isa pa. Napabuntong hininga ang may korona, bago naging mas matigas ang ekspresyon niya, maaaring isipin mo na nagkataon lang, ngunit ito ay isang napakahalagang oras para kay Lord Rose. If we mess this up, I doubt any of us would live to see another day. If anything were to go wrong, no matter how minuscule. Sok. I take it the way Lord Rose, I take it the way you all Lord Rose subordinate. Sabi ni Bodrick. Sir. Yes sir, Master Bodrick.
Sabay na nagsalita ang dalawang lalaki, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha nila nang mapagtanto ang bigat ng pahayag ni Bodrick. Nanginginig silang lahat sa pagkakilala sa kawili-wiling personalidad ni Lord Rose. Dapat tayong mag-ingat. Kailangan nating mag-imbestiga ng maigi. Dapat nating pigilan ang anumang kawalan ng katiyakan sa ngayon. Nahuli na ni Lord Rose ang ilang mga apprentice ng Academy. Kung may mabalitaan, tiyak na darating ang mga tao sa Academy para sa atin. Kapag nangyari iyon, iisa lang ang tadhana para sa ating lahat. The Boundless Academy. Nahuli na ba natin ang Boundless Academy apprentice? Napabuntong hininga ang dalawa sa bagong impormasyon na unawaan na nila ngayon ang kalubhaan ng sitwasyon. Sa katunayan, kung gayon, ang hindi nagkakamali na mga inaasahan ni Lord Rose gaya ng nabanggit ko. Nasa isang napakahalagang oras tayo. Ang mga sugat ni Lord Rose ay kumikilos, kailangan niyang gawing perlas sa lalong madaling panahon ng dugo. Sabi ni Bodrick. Nang mapansin ang maliliit na pagbabago sa kanilang mga mukha, muling ibinuka ni Bodrick ang kanyang bibig, gayunpaman, hindi ka dapat mag-alala masyado. Ito ang Land of Ghosts kung tutuusin. Mga 1,000 taon na ang nakalilipas, ito ang lugar ng pagsasanay ng mga masasamang practitioner. Mayroong Blizzard Vampires, ang Ice King, at ang hindi mabilang na Headless Horseman doon. Bawat isa sa kanila ay may dalang malaking kapangyarihan sa labanan. Bukod, ang kakilakilabot na bagay sa altar ay isang bagay na dapat isaalang-alang. Kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagawang talunin. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Lord Rose, duda ako na nabuhay pa ako para makita ang araw na ito. Dagdag pa, nariyan ang kumot ng nabubulok na fog. Ang sinusubukan kong sabihin ay, malamang na hindi tayo makakakuha ng anumang mga bisita anumang oras sa lalong madaling panahon. Bodrick patuloy. Nakikita ko. Sagot ng dalawa na medyo nakahinga. Enough. Go and investigate further. We must know what touched the monolith. Mag-ingat ka. I'll be busy protecting Lord Rose. Our responsibilities are at high stakes now, know this. Ang utos ni Bodrick na may kaway ng kanyang kamay. Sir. Sagot ng dalawa. Kumunat ang noo ni Zephyr sa kanyang pinagtataguan. Narinig niya silang lahat. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng kumpanya, lalo na sa lugar na ito. Sa sinabi ng lalaking nagngangalang Bodrick, marami rin ang malalakas na manlalaban dito. Si Bodrick mismo ay nasa isang agile ng antas 6, habang ang iba pang dalawa ay nasa 5 antas, marahil higit pa doon. Kung magkatrabaho sila, madali nilang matatalo si Zephyr. Gayunpaman, kung lalabanan niya ang mga ito ng isa-isa, alam niyang maaaring magkaroon siya ng pagkakataon. Gayunpaman, may iba pang mapanganib na mga kaaway na dapat mag-ingat. Kung aatake siya ngayon, walang alinlangan na darating sila para sa kanya. Nandito si Brother Murray at ang iba pa. Ang mga nabanggit nilang Academy Apprentice ay malamang sila noon. Siguradong may magandang plano sila para ma-operate sila dito. Pag-iisip ni Zephyr, na nakakunot ang noo habang pinoproseso niya ang buong eksenang naganap.